What is up mga Lodi? So dito tayo ngayon nagbabalik. So gagawin natin ngayon, mag-CVT checking tayo. Tsaka bala ko rin palitan ng flyball. So sukatin na rin natin yung kung ilang grams yung stock. So ayan. Hindi ko nagagamit yung motor ngayon kasi tag-ulan. Mahirap umuwi ng tag-ulan. Kaya hindi muna tayo magmomotor, pero 5,000 odo. Yan, 5,054. Check natin yung CVT niya kung gaano na ba kadumi. So, let's go. So, ayan, baklasin na natin side fairings saka itong cover. Na natin. So hindi na to tutorial guys kasi marami naman ng tutorial sa YouTube. So ito check na lang natin kung kamusta naman yung 5,000 odo, kamusta yung CVT natin. Yan. Bali tatlo yung tornilyo niya sa dalawa. Tatlo. So ito yung filter guys. Ito yung filter niya dito. So medyo madumi lang siya pero hangin tsaka pagpag lang to. Hindi pa naman siya ganun kadumi kasi kakawashing ko lang din naman tong motor nung nakaraan. Baklasin na natin to. Mukhang malinis pa naman pero sa loob, tignan natin sa loob. So mas mahaba to para dito. Ito mahaba ang tornilyo niya. So mahaba rin dito sa ilalim, dito sa ilalim. So ayan, baklasan natin. So dito yung mga mahaba, dito sa taas at baba. Dalawa lang naman. So medyo mahigpit siya, kailangan ng pukpok. A few moments later. So, napaklas na. So, okay pa naman yung gasket nyo. Nakadikit pa rin. Wala tayong problema. So, ayan o. Titignan nyo. Medyo malinis pa naman. Pati itong cover nyo. Yan lang yung mga dumi. Hindi pa naman siya ganun kadumi. Pero baklasin pa natin to. Pero mamarkaran muna natin yung mga to para kasi impact baril yung gagamitin natin pang baklas. So yan, baklasin natin para ma-check na.
size 19. Parehas sila. So, ganun lang kadali pag may ganito. Isa. Ayan, baklas na. Halos same sila na itsura pero hindi. Siyempre, mas malaki yung thread dito. Sa dito. Kaya ba sila ng butas. Kaya hindi nyo mapagbabaliktad to. Ayun, napakadumi rin pala. Ano, kita nyo ba? Dumi na rin pala. 5,000 odo yan. So lilinisan natin yan gamit nitong Kobe CVT cleaner. Belt. Ayan, cute ng belt. Tignan natin. Maayos-ayos pa. Tibay. Wala pang mga parang crack-crack. Kahit dito. Wala pang mga ano, sign of na kailangan palitan. Goods na goods pa to. Wala naman siyang arrow kung ano yung paano yung position niya. So, pero yung shape niya pag ganyan. So, pag ganyan din natin babalik mamaya. So ito yung ano niya. Simple niya. Higpit. Uy. Dumi rin, oh. Diba? Kailangan talagang linisan. May problema sa ano niya. Kapal pa. Pero wala naman akong maramdaman na drag. Check naman natin itong pulley. Bushing. So check naman natin itong pulley. So goods pa siya, oh. Wala pang alog. Fit na fit pa. So ito yung loob. Ano? Malinis pa naman. Mukha lang. Meron madumi rin, oh. Meron na siyang mga dumi-dumi. So, linis-linis na rin. Tingnan yung kamay ko. Itong bola niya goods na goods pa rin, eh. Mamaya i-grams natin to para malaman natin kung ilang grams talaga. So linisin muna natin. Ito, baklasin din natin to. So ito gagamitin natin, baklas. Pero markeran po na natin. May marker na pala siya. May dati na siyang mark. Ito. Pero doblein natin. Spring niya. Tigas pala ng spring nito.
lilinisan din natin. So ito yung situation nyo. Parang kunti ng grasa, no? Kaya dadagdagan na lang natin to. Punasan ko, tapos dagdagan natin. Pero linisan muna natin. Balik ko muna. So ayan, linis na lang. So ayan, nalinisan na natin lahat. So para mabilis yung bago natin salpak, sukatin na ulit natin yung gramo ng stock flyball ng KRV Moto. So let's go. So ito yung stock, maayos pa lahat, wala pang mga kanto-kanto. 5,000 odo yan ha. So ayan, sukatin na natin stock flyball, matino-tino pa. 5,000 odo, wala pang mga kanto. So sample. Alright, totoo nga ang sabi-sabi, 10 grams isa. So lagyan natin lahat. Tingnan natin kung 60 yan. Oh, 60. So bala ko siyang palitan. Bumili ako sa Kimco din. 11 grams naman daw to. So sukatin naman natin kasi walang nakalagay dito sa label eh. So sa naririnig nyo ako, medyo maingay mga aso namin. So yan o, 6 pieces. Ito yung part number nya. So timbangin din natin to. Walang nakalagay na grams dyan ha, pero sabi 11 to. Ayan, iba yung kulay, pero pang KRV din. Kasukat lang sila. So moment of truth. Boom! Totoo nga, 11 to. So dapat 66 to. Oh, ba't kulang ng 1 gram? So tignan natin sa isa. Ito nagdadalawang isip kung 11 siya. Oh, 11. Baka yung timbangan ko lang ang may diferensya. 11. Oh, 11 din. 11. Last. Okay. So straight 11 ang ilalagay natin. Kasi gusto kong i-try itong mas mabigat para tignan naman natin kung ano yung difference. Pero sa next vlog na yun. So yan, alam natin ang sagot. 10 ang stock, 10 grams ang stock. So lagyan na natin. Let's go. So ayan, bago ko nga pala ibabalik, grasahan na rin natin. Total binaklas ko na rin naman na lahat para minsanan, di ba? So napunasan ko na siya. Ayan. Lagyan natin ng grasa. High temp naman to. Ayan. High temp lang dapat ilagay natin kasi siyempre umiinit yung CVT. So isahan ko na lang to, tapos babalik na natin. Tapos yun na, test drive. Alright. So ayan mga lodi, nalagay na natin yung bola.
So ayan, assemble na rin natin. So install na natin para ma-test drive natin kung ano yung difference. So pero sa next na vlog na natin yun. Sa ngayon, binaklas natin tong CVT para makita kung gaano na kalrumi sa 5,000 odo, at para masukat na rin natin yung stock flyball kung ilang grams. So ito yung pinil natin. So itong flyball pala ng KRV Kimco, so hindi ko alam kung sa lahat ng Kimco ganito. So ayan, may cover dyan, plastic. So dito sa kabila wala. So dapat itong cover, based sa napanood ko sa mekaniko tsaka sa YouTube, dapat sa right side daw to, right side. So ito, ganyan. Ito yung nilagay ko, so dito siya sa right side. So lahat ito naka right side. Ayan, right side. Ayan. So install na natin. So let's go. So ayan mga lodi, tapos na. Pinalit na natin 11. Ayan yung 10 grams. Ayan, okay na. So thanks sa panonood. Abangan nyo yung test drive natin dito. Medyo napagod na ako eh. Sa next vlog na lang natin yon. So sa ngayon, at least alam na natin na 10 grams talaga yung stock na flyball. So 11 yung pinalit natin. So cleaning na rin, na lagyan ng lube, ng langis, ng grasa. So basta yon. So okay na. So thanks sa panonood. Ride safe always and peace.